inano ko lang, lumabas sa master list yung pangalan namin, na-encode na nga. Eh bakit pagdating dito, wala naman kami pangalan? Eh panawagan ko lang sana sa DSWD, ma'am, ipataas naman kasi para naman sa amin yan eh. Sa amin mga tricycle driver eh. Bakit nagkaganito? Wala kami. Ilang tricycle driver sa Quezon City na dismaya nang hindi makita ang pangalan sa listahan ng ayuda. Talaan ng tatanggap ng cash assistance, iginiit na ayusin. The fuel subsidy, if we can get the NCA po ngayong linggo, may assurance na rin po ako from Secretary Toledo. No? We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Roll-out ng fuel subsidy program sisimulan na ng Department of Transportation sa huling linggo ng Marso. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na hindi maapektuhan ng gulo sa gitnang silangan ang trabaho at transportasyon sa bansa. May duda ako na talagang magiging mas mura ang gasolina, ang crudo, ang LPG. Kasi ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila i-pass on sa atin yung discount. Makikinabang sa pagbababa o suspensyon ng oil excise tax. Posibleng ang malalaking korporasyon lamang ayon sa ilang senador. Kaya naman kami dito sa MMDA ay gumagawa ng programa para matugunan yung ganyang hinaharap ng ating mga siklista. At asahan nyo po na, again, sa pangunguna ni General Torre, ay maglalagay pa tayo ng similar facilities all over Metro Manila para matulungan yung ating mga kababayan na nagbibisikleta, lalong-lalo na po yung pumapasok sa trabaho, sa opisina. Publiko hinikayat ng Metropolitan Manila Development Authority na magbisikleta na lang muna habang nasa panahon ng krisis. Sa ating mga magulang, bantayan natin ang ating mga anak na palaging nakatutok sa internet, especially those who are involved in gaming, virtual gaming. Bantayan po natin kasi baka sila ay mahilingin na sa mga paglalaro na yan. 8 kabataan sa Marikina at Laguna nalulong sa online gaming. Nailigtas sa mga tauhan ng PNP-ACG. Pagbabantay sa mga anak na naglalaro online. Pinaalala ng ilang magulang. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Agad nasisimulan ng Department of Transportation ang pamamahagi ng fuel subsidy sa public transport drivers. Kaugnay nito, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan upang hindi maapektuhan ng gulo sa Middle East ang pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The fuel subsidy, if we can get the NCA po ngayong linggo, may assurance na rin po ako from Secretary Toledo. No? We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Makakakuha na rin ng tulong mula sa pamahalaan ng mga tsuper at operator ng iba pang pampublikong transportasyon. Sa rollout ng cash relief program ng Department of Social Welfare and Development kanina, ipinahayag ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na sisimulan na nila sa huling linggo ng Marso ang pamamahagi ng fuel subsidy. Kasama sa makatatanggap nito ang operator at driver ng bus, traditional at modern jeepneys, taxi driver, Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers. Kasama na rin dito ang delivery riders at tricycle drivers. Aabot sa 2.5 billion pesos ang inilaang pondo para sa fuel subsidy program na naglalayong tulungan ang transport sector sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Lahat naman po ng ating mga transport modes mabibigyan, no? Kasama yung mga school services. Sa gitna ng mga hamon na kinakaharap ngayon ng bansa dahil sa patuloy na gulo sa gitna silangan,
Tiniyak ni Pangulong Marcos na gagawin ng pamahalaan ang lahat upang hindi maapektuhan ng trabaho at transportasyon. Bunsod na rin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan at talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pa darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy makapasok sa trabaho yung ating mga commuter. Kanina, personal na pinangasiwaan ni PBBM ang pamamahagi ng DSWD ng cash relief sa kada tricycle driver sa Santa Mesa, Maynila. Lahat sa mga transport sector ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Kanina raw umaga, kulang-kulang na lang, 100 na ang kada litro. Kaya kailangan, alam ko kailangan ninyo yan para kahit papaano meron pa rin kayong kinikita. Dahil pagka wala ito, napakahirap na masyado. Para sa ilang tricycle driver, malaking tulong ang ayuda na ito para sa kanilang mga gastusin. Meron na po kaming pandagdag pambiling bigas sa pang grocery. Tsaka meron ding pangdagdag na panggasolina. Yan po, unti-unti lang para pampagas lang po, para makasurvive po sa biyahe. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magtayo pa ng karagdagang pasilidad upang mas mahikayat ang publiko na magbisikleta muna bilang alternatibong paraan ng transportasyon. Kaugnay nito, inilunsad ng ahensya ngayong araw ang mga shower room na maaaring gamitin ng mga siklista sa ilalim ng Bike to Work program ng ahensya. Ito ang balita ni Mia Alonzo. I've been a bike commuter for over 20 years already. And I bike from Antipolo down to I call it down to town, whether it's Pasig, to Quezon City, to Makati. Ang round trip ko can be at a minimum of 40 kilometers. So when people say hindi kaya, eto na, I am proof of it, kayang gawin. 20 taon nang gumagamit ng bisikleta bilang alternatibong transportasyon si Karen Crisostomo kasama ang kanyang asawa. Sa edad niyang 61, pinatutunayan niyang malaki ang benepisyo ng biking sa kanyang kalusugan at pangangatawan. Bukod sa layuning maging malusog, malaki rin itong katipiran ngayong tumataas na naman ang pasahe sa pampublikong transportasyon at presyo ng langis sa bansa. We've been pushing the bicycle ever since because it really is good for the health. It's good for the environment. It's one less car occupying space on the road. With the high or the rising cost of fuel, definitely malaking tulong ang bisikleta. Kanina binuksan ng Metropolitan Manila Development Authority ang shower rooms para sa bikers at pedestrians. 4 na shower rooms ang maaaring gamitin ng mga nagbibisikleta na nais maging fresh bago pumasok sa trabaho. At bilang kasapi sa Move as One Coalition at Bicycle Friendly Philippines, sinabi ni Karen na ang inisyatibang ito ay malaking tulong sa gaya niyang gumagamit ng bisikleta. Which we hope will encourage more people to bike. Kasi marami nagre-reklamo or their excuse rather is, ayoko mag-bike kasi pagdating ko, I look so sweaty, I look so hot, or I look dirty. At least this will eliminate that excuse. Kaya naman kaugnay nito, plano ng MMDA na madaliin pa ang pagtatayo ng mga kaparehong pasilidad upang palakasin ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong transportasyon, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya naman kami dito sa MMDA ay gumagawa ng programa para matugunan yung ganyang hinaharap ng ating mga siklista. At asahan nyo po na, again, sa pangunguna ni General Torre, ay maglalagay pa tayo ng similar facilities all over Metro Manila para matulungan yung ating mga kababayan na nagbibisikleta, lalong-lalo na po yung pumapasok sa trabaho, sa opisina. Base sa datos ng MMDA ngayong buwan, tinatayang nasa 1,700 na mga siklista ang dumaraan sa EDSA araw-araw. Bukod sa shower rooms na matatagpuan sa MMDA Motorcycle Academy sa Julia Vargas Avenue, plano nilang maglagay rin ito sa iba't ibang lokasyon.
Isa sa mga tinitingnan nating pwedeng lugar yung mga ilalim ng flyovers natin kung saan may opisina ng MMDA, may mga presence kami dyan. Pag-uusapan na lang namin ng Maynila, Manila Water at saka ng Meralco ang logistics niya ng overhead. We'll do it as soon as possible. Minamadali namin ito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso naman sa publiko, walang operasyon ng LRT Line 1 mula sa April 2 hanggang April 5 upang bigyan daan ng maintenance activities. Ayon sa private operator nitong Light Rail Manila Corporation o LRMC, magsasagawa sila ng inspeksyon at system upgrades. Magbabalik naman ang normal na operasyon ng tren sa April 6, araw ng Lunes. Magsisimula ang mga biyahe ng tren ng 4:30 a.m. Hindi kontento ang ilang transport groups sa inaprobahang taas pasahe sa mga jeep ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ngayong araw. Ang kanilang reklamo, kulang na kulang ito sa laki na itinaas na presyo ng produktong petrolyo. Ito ang balita ni JP Nunez. If did not file an application for failing, siguro file din sila. Kung akala nilang mali ito at kailangan natin dagdagan, are open. Hinahamon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang transport group na Manibela na maghain din ng petisyon para sa taas pasahe. Kaugnay ito ng pahayag ng grupo na hindi sapat ang pisong dagdag pasahe sa mga jeep sa gitna ng matinding pagtaas ng presyo ng diesel. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, hindi tamang sabihin o maliitin ang pisong nadagdag sa pamasahe ng mga jeepney. Taong 2023 nang inaprubahan ng LTFRB ang pisong provisional fare increase. Kung tutuusin, dapat sana'y babawiin ito mula nang bumaba rin sa $80 per barrel ang petrolyo sa pandaigdigang merkado. It's not a 1 peso increase, it's a 2 peso increase effectively. Kasi 12 pesos ang pinanggalingan aplikasyon, it's all documented. So saying it's 1 peso is not true. Sa pahayag ni Mar Valbuena, ang National President ng Manibela, sinabi nitong hindi tulong kundi pakonsuelo lang ang inaprubahang taas pasahe ng LTFRB. Hindi umano pinag-aralan ang desisyon ng Regulatory Board. Ang transport group naman na Piston, tinawag na insulto ang nadagdag na piso sa pamasahe ng mga jeep dahil nasa 120 pesos na ang kada litro ng diesel. Itutuloy umano ng Piston ang kanilang nakaambang transport strike sa darating na Huwebes, March 19. Kanina inanunsyo na ni LTFRB Chairman Mendoza kung magkano ang ipatutupad na taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon sa March 19, araw ng Huwebes. Sa mga jeepney, mula sa dating 13 pesos na minimum fare, madadagdagan ito ng piso kaya magiging 14 pesos na ito. Habang mayroon pang 2 pisong dagdag sa kada kilometro ng biyahe. Ang modern jeepneys naman, mula sa dating 15 pesos na minimum fare, tataas na ito sa 17 pesos. Samantalang 2 pesos and 40 centavos naman ang dagdag sa kada kilometro ng biyahe. Ang non-air-conditioned metro buses, magiging 15 pesos ang first 5 kilometers habang 2 pesos and 49 centavos naman ang succeeding kilometers. Habang ang air-conditioned, magiging 18 pesos ang first 5 kilometers at dagdag na 2 pesos and 97 centavos sa succeeding kilometers. Una nang napagkalooban ang provincial buses ng dagdag pasahe na 12 pesos para sa unang 5 kilometro at 2 pesos and 20 centavos sa succeeding kilometers. Ang mga point-to-point bus o P2P ay may fare increase rin na 15% base sa kasalukuyang singil sa kada ruta. Habang ang mga transport network vehicle services naman ay madadagdagan ng 20 pesos ang base fare. Ang airport taxis, 40 pesos ang dagdag sa unang 500 metro. Samantala sa pananaw ng isang jeepney driver, wala ring masyadong epekto ang pisong dagdag sa pasahe, habang sa isang commuter naman ay mabigat na rin ito. Baliwala lang din naman yan kasi piso lang. Magkano yung diesel? Diba? Kulang-kulang 100. Dapat ibaba lang yung crudo, wag na itaas ang pamasahe. Ganun dapat. Kasi kung itaas ang pamasahe, lahat mamahal.
for me, ako taga Teresa Rizal pa ako. Ang work ko here dito sa QC. So ang taas talaga, imbes na makakaipon pa mga estudyante, mga nagwo-work. So imbes na dapat may bigay natin sa family natin or makakatulong pa tayo. Sa ngayon, may mga nakabinbin pang petisyon ng taas pasahe para sa mga UV Express, regular na taxi at motorcycle taxi. Maaring sa mga susunod na linggo ay desisyonan rin ito ng LTFRB. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsimula na ngayong araw ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa pamamahagi ng 5,000 peso cash assistance para sa mga tricycle driver na apektado ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Quezon City, dismayado ang ilang tricycle drivers dahil wala ang kanilang pangalan sa listahan ng mga mabibigyan ng ayuda. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, paano ba matitiyak ng pamahalaan na lahat ay mabibigyan at tama ang magiging proseso ng pamamahagi ng cash assistance para sa mga tricycle driver? Batang hapon June, kanina na dumating si Secretary Rex Gatchalian dito nga sa isinagawang pamamahagi ng ayuda para sa mga tricycle driver. At ayon nga sa kanya, sinisikap ng mga toda at katuwang ito nga tama yung mga lehitimong tricycle driver sa mabibigyan ng ayuda. Maagang nagbukas sa mga itinalagang payout centers ng Department of Social Welfare and Development sa National Capital Region ngayong araw para sa pamamahagi ng cash relief assistance sa mga tricycle driver. Alas 6 ng umaga kanina na magsimula ang rollout para sa higit 600 tricycle driver sa lungsod ng San Juan. Isa si Tatay Dominador de Leon sa mga pumila at nakatanggap ng 5,000 pesos cash assistance sa San Juan City. Kwento niya, dekada 80 pa siya namamasada ng tricycle sa lungsod. At sa edad na 65, hindi pa rin niya magawang tumigil sa pagbiyahe dahil ito lang ang kanilang pinagkukunan ng panggasto sa pang-araw-araw. Hindi pwede po kasi magugutom ang pamilya. Nakakauwi ng mga 800, ganyan. Hindi naman tuloy-tuloy ang biyahe kasi may matanda na eh. Magasano, nagpapahinga pag mainit. At dahil sa nararanasang patuloy na pagtaas sa mga produktong petrolyo, ang dating nasa 800 pesos na kita ay nababawasan ng halos 500 piso. Kaya naman malaking bagay na para sa tulad niyang driver ang makatanggap ng ayuda. Malaking bagay po kasi nakakatulong sa pang-ano ng gasolina, pagkain, may pamilya pa eh. Siyempre, doon pumupunta yung ayuda. Nasa mahigit 2,500 tricycle drivers naman ang tatanggap ng ayuda mula sa District 2 ng Quezon City. Ngunit nadismaya ang ilang tricycle driver nang matuklasang wala ang kanilang pangalan sa listahan. Ang inano ko lang, lumabas sa master list yung pangalan namin, na-encode na nga. Bakit pagdating dito, wala naman kami pangalan? Panawagan ko lang sana sa DSWD, ma'am, ipatas naman kasi para naman sa amin yan eh. Sa amin mga tricycle driver eh. Bakit nagkaganito? Wala kami. Ito yun sir, yung for compliance namin, ito yung 200 plus at napaliwanag na po namin. Dahil ganun po pala talaga kahigpit yung DSWD. So pag walang made in initial, walang birthday, hiniwalay po nila. Hindi naman po nila inalis, hiniwalay lang. Kaya naman mismong si DSWD Secretary Rex Gatchalian ang umayos ng aberya kanina. Sa pakikipag-usap ni Secretary Gatchalian sa mga driver, tiniyak nito na makatatanggap ng ayuda ang lahat. I think the problem is kasi yung sabi nito, sabi ni ganito, sabi ni ganyan, kwento ni ganito, kwento ni ganyan. From day one sinasabi namin, kung sakaling hindi nyo matagpuan ang inyong pangalan sa listahan, pero lihitimo kayong driver, ang gagawin nyo lang, magpupunta lang tayo sa inyong local government unit at iaapila natin doon. At masisigurado naman na maipapasok kayo sa listahan. Hindi pa ho final yung listahan, ongoing pa rin ang mga submissions. Ayon naman kay Quezon City Tricycle Regulatory Division Chief Director Benjamin Ibon III, mayroon lang silang nais ikumpirmang detalye sa mga ito kung kaya't ibinukod muna sila sa listahan. Na-explain po natin sa kanila yung kanilang
list na hindi po nakasama doon sa clean list ng payout, binukod ng DSWD kasi kulang ng information. Unang-una po yung birth date. Napaka-importante ng birth date. At inassure naman po ng with DSWD na i-comply lang po, fill up yung birth date na kulang, then schedule po sila sa Thursday. Kasama na po yung kanilang sinabit na additional. At para naman masiguro na maayos na may papamahagi ang ayuda, ipinagutos ni League of Cities of the Philippines President San Juan City Mayor Francis Zamora sa mga alkalde na tiyakin ng mga lokal na pamahalaan sa bansa ang tamang listahan ng mga tatanggap ng ayuda. That will depend how fast we can generate the list. Kasi yung pondo po nandyan eh. It's not a question of nandyan ba yung pondo. It's a question of generating an honest to goodness clean list. Dahil ayaw natin na mapasukan ng mga pangalan na hindi naman qualified. No? Ayon pa kay Mayor Zamora, hindi malabo na mayroong iilan na manamantala upang makatanggap ng ayuda. That is part of the process to ensure po no, na malinis ang mga listahan natin. Dahil anyone can just claim to be, oy ako, tricycle driver ako jeepney driver ako TNVS driver ako. Pero paano kung hindi? That means meron siyang inagawan na tunay na lehitimong driver ng ating public transport sector. Yun, ayon pa nga kay Mayor Francis Zamora na asikasuhin na rin ng mga lokal na pamahalaan sa namang listahan ng mga driver mula sa iba't ibang transportation sector para rin sa inaasahan na nga na sa susunod na linggo inaasahan naman na mamahagi na ng ayuda ang pamahalaan para sa ibang mga driver. Kaya muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson. Sa ibang balita, walang maidudulot na mabuti ang sobrang paglalaro ng online games. Ito ang paalala ng Philippine National Police kasunod ng pagkakasagip sa ilang kabataan na lulong sa online games. Pinag-iingat din ng otoridad ang mga kabataan sa ganitong libangan na posibleng mapasok ng mga extremist at maimpluwensyahan sila na gumawa ng mga krimen. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa ating mga magulang, bantayan natin ang ating mga anak na palaging nakatutok sa internet, especially those who are involved in gaming, virtual gaming. Bantayan po natin kasi baka sila ay mahilingin na sa mga paglalaro na yan. Hindi ligtas para sa mga kabataan ang paglalaro online. Bukod sa mga bayolenteng tema ng mga laro na maaari silang maimpluwensyahan, hindi rin nila nakikita kung sino-sino ang kanilang nakakalaro. Babala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, mayroong mga kriminal na nagmamasid at nananamantala dito. Ayon kay Police Brigadier General Wilson Alsueta, may mga grupo at individual ang ginagamit lamang umanong front ang online games upang hikayatin ang mga kabataan upang maging bayolente. Napapasukan po ito ng mga stranger na nagjo-join sa kanilang games. So then pag napag-aralan ng kanyang mga behavioral sa online, so pwede maging close sa kanya, then they will invite na maglipat sa isang messaging platform or communication platform. Doon sila mag-uusap that doon nang nangyayari ang mga mind conditioning or indoctrination. Gaya ng 8 kabataan na na-rescue ng ACG sa Marikina at Laguna, ang akalang simpleng online gaming, muntik nang mauwi sa karahasan. May mga offer na basahin mo ang mga ganitong mga website, contents, then mga ganitong mga references. So nakakatakot pag ang mga pinopropose na mga references ay ito'y mga involving violence. So pag mind condition ng isang bata dahil minor, so dito kumisa nagkakaroon ng mga behavioral na tantamount to nihilistic violence. Katunayan, binalak na umano ng mga estudyante na atakihin ang kanilang eskwelahan. Mayroon aniyang nakuhang gamit mula sa mga ito para isagawa ang karahasan. May mga indication because nagsasabi sila ng mga they want to attack the school, mga ganon. So ganon. So yun ang mga nakita natin. Tapos may mga picture na sila ng mga yung mga ginagamit sa mga parang
soldier o isang armadong tao, mga gamit na gano'n. Ang pagkakaalam namin sa record ay yung to burn, sunog, at of course, kasama na yung pati yung suicide. Ang itinuturing na salarin, tinutukoy pa rin ng ACG katulong ang kanilang mga foreign counterparts. Hindi pa namin totally na-identify yun. Gamer din kasi naglalaro siya. But of course, we consider them predator. So mahirap lang masabi natin kasi hindi pa natin nakikita. Kaugnay nito, nagbigay ng palatandaan ng PNP-ACG kapag lulong na ang isang bata sa online games. Una ay kung nagbago na ang ugali nito. Halos hindi na natutulog at kumakain. Nagpo-post ng mga mararahas na videos at larawan. Umiiwas na sa pamilya at magulang. At ang higit na nakababahala, ang pagnanais na wakasan ang sariling buhay. Kapag nakakakita na ng ganitong palatandaan, paalala ng PNP-ACG sa mga magulang, bantayang mabuti ang mga anak upang hindi mapahamak. Makabubuting gumawa agad ng intervention upang hindi na ito lumala. Gaya ng pagkakaroon ng limit sa oras ng paglalaro. Hikayatin din ang mga bata sa ibang aktibidad. Ang ilan sa mga magulang, sinasabing hindi basta-basta nakaka-download ng mga applications ang kanilang mga anak. So, lahat ng dadaanan niya, lahat ng kailangan ng email ko, kailangan ng password ko, kailangan ako mismo. Hindi ko yun binibigay sa kanya para limited lang kung ano yung pwede niyang i-download. May mga games na meron siyang mga kausap, admittedly na may mga kausap. Ang sinasabi ko sa kanya, pinagbabawalan ko siya na mag-headset or maglagay ng nasa siya lang yung makakarinig. At gusto ko yung kung ano yung pinag-uusapan nila, naririnig ko para rin sure ako na kilala ko yung mga nakakausap niya or mga kalaro niya. Sa mga anak ko naman kasi may limitation sila paglaro ng cellphone. May oras sila. May oras sa pag-aaral, may oras sa paglalaro. Kumbaga sa oras, may 2 hours o 3 hours sila para maglaro ng cellphone. And tinitingnan ko naman sila kung anong ginagawa nila sa cellphone. Minsan nag-aaral sila, minsan may naglalaro din naman sila. Natanong ko naman kung anong laro ginagawa nila, kung sino yung mga kalaro niya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iba't ibang insidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa Bacolod City, isang naaksidenteng rider ang kanilang sinakluluhan habang isang babae naman na nakagat ng pusa ang tinulungan ng team na madala sa ospital. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Sir, disgrasya ka, sir. Baka sa motor, sir. Hindi ako hindi mo siya sa motor. Natumba sa motor. Natumba sa motor. Si sir, di ka sa lakson, sir. Sa Bacolod City, tumugon sa tawag ng Disaster Risk Reduction and Management Office ang UNTV News and Rescue Team hinggil sa vehicular accident sa kahabaan ng Lacson Street. Nadatnan namin ang isang lalaki na driver ng motorsiklo na nakahiga sa gitna ng kalsada. Nandoon na rin ang mga pulis at may mga ilang ding bystanders na nakakita ng pangyayari. May malay naman ang pasyente at nakakausap ito. Tinanong namin siya kung naalala niya ano ang nangyari, bago siya na aksidente, ano ang kanyang natatandaan. Ang tanging sagot lamang niya, hindi niya alam nasaan siya. Medyo confused po ang ating pasyente. Habang ina-assess ay may nakitang dugo sa kanyang baba, kaya agad na tiningnan kung naigagalaw ng maayos ang pasyente ang kanyang ulo. Inalalayan ang ulo nito upang dahan-dahang matanggal ang kanyang helmet. Nagtamo ang 35 anyos sa lalaki ng halos 3 pulgadang hiwa sa kanyang kaliwang baba, deformity sa kaliwang hita at mga gasgas sa kamay at braso. Nilinis ng responders ang mga sugat nito, nilagyan ng splint ang kaliwang hita at nag-apply ng cold compress.
Habang nasa biyahe, ay patuloy na binabantayan ng team ang kalagayan ng pasyente. Dinala ito sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Ang mga otoridad na ang tumawag sa mga kamag-anak nito upang maiparating ang nangyari sa pasyente. Sa Baguio City, isang 40 anyos sa babae ang lumapit upang humingi ng tulong sa Lower Pinguet, Baguio City. Hindi ito mapakali at nagsabing nakagat siya ng kanyang pusa. Ano pong nangyari? Ano po na po sa nakagat? Paano niyo po yung nakagat? Ano pong ginagawa mo? Sasalamin ako kaya pagka-transport, natapakot po siya. Ayon pa sa pasyente, agad naman niyang hinugasan ng sabon at malinis na tubig ang nakagat na bahagi. Ngunit makalipas ang ilang oras ay nakakaramdam ito ng pananakit ng kalamnan at mainit na pakiramdam ng katawan. Tiningnan natin yan, inassess natin yung kanyang sugat sa paa. So nakita natin, nilinis natin to. And nilagyan natin ng gasa para matakpan yung sugat niya. Pagkatapos na mabigyan ng pangunang lunas ang pasyente at makuhana ng vital signs, ay agad naman itong dinala sa hospital para sa karagdagang atensyong medikal. Sa Camarines Norte, isang 61 anyos na babae ang biglang nahilo habang naglalakad paakyat ng hagdan sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Nawalan ito ng balanse dahilan upang matumba ito at matapilok ang paa. Nagtamo ang lola ng sprain sa kaliwang paa. Bukod dito ay wala nang ibang iniinda ang pasyente. Nung mailagay po namin siya sa wheelchair, tapos maihiga po namin siya sa stretcher, napansin na po namin na nagkaroon na po ng swelling doon sa kanyang sakong. Agad naman namin naisagawa yung prices, protect, rest, ice, compression, elevate, and splint. Matapos mabigyan ng paunang lunas, maayos itong dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital para sa karagdagang pagsusuri at gamutan. Ayun, sabi nga po ng doktor, tama po naman daw yung mga ginawa namin at naibigay namin mga paunang lunas. Hindi po namin nahayaan na hilutin yung paa na natapilo. Kasi maaring makadagdag pa yun ng damage dun sa pasyente. Matapos ang check-up, ay ligtas na inihatid ang pasyente sa kanilang bahay. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa panahon ng aksidente o sakuna, maaaring makipag-ugnayan sa UNTV News and Rescue Hotline 8911 UNTV o 8911-8688. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatawid na patungong Riyadh, Saudi Arabia ang 27 mga Pilipino mula sa Qatar para makasakay ng eroplano ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Qatar. Ipinaliwanag ni Ambassador Mardomel Celo Melicor na bumiyahin ng nasa 12 oras ang mga Pilipino para makatawid lamang ng border. Tinulungan naman sila ng Embahada upang makakuha ng visa. Tiniyak ng Embahada na ligtas na ang mga ito. Ako mismo po ang sumama sa kanila hanggang sa border ng Qatar. And narinig namin na they reached Riyadh and then nakakuha naman din sila ng flights. Pero mahirap po ngayon ang flights from Riyadh or Dammam. Target ng Senado na maipasa sa ikalawa at ikatlong pagbasa ang panukalang suspension o pagbawas sa excise tax sa langis. Ngunit nangangamba ang ilang senador na posibleng ang malalaking korporasyon lamang ang makikinabang sakaling maipasa ang nasabing panukala. Ito ang balita ni Jen Neresina. We'll do our best to approve it today on second reading and if possible third reading if there are no amendments so that we can ask the House for a paper BICAM or ask if we can ask the House to adopt the Senate version or if they will ask us to adopt their version. Depende. Tingnan natin sa period of interpretations namin. And then thereafter, we can ratify it tomorrow.
Mabilis ang aksyon ang tiniyak ni Senate President Vicente Tito Soto III para maibsan ang pasanin ng publiko sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Senator Soto, kung walang magiging major revisions o amendment, inaasahang matatapos nila ang botohan ngayong araw. Kumpiyansa ang Senate President na bago mag-break ang sesyon ay maipasa na ang panukalang bigyan ng kapangyarihan ang Pangulo na suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Paliwanag niya, maliit na probisyon na lamang ang pagkakaiba ng bersyon ng Senado at Kamara, kaya't madali itong pag-usapan sa bicameral conference. Isang provision lang yung pagkakaiba eh. So madali na siguro pag-usapan yan. Hopefully today, on second and third reading, depende sa period of amendment. Basta you can assure what the SP before mag-break, pasado ito. Yes. So, yung excise tax. Samantala, sinabi ni Senate President Soto, hindi nila kakayaning matapos ang pag-amyenda sa Biofuels Act of 2006 na sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paliwanag ng senador, kailangan pa ring pag-aralang mabuti ang magiging epekto nito sa iba pang sektor upang matiyak na hindi maaapektuhan ng husto ang ibang industriya habang sinusubukang solusyonan ang krisis sa langis. Kailangan ng konting kailangan ng additional hearing siguro, baka hindi not necessarily talagang hearing itself, no, but we have to find out what effect it has on the sugar industry and what effect it has on the other industries that are going to be affected. Handa namang suportahan ni Senator Amy Marcos ang pagbabawas o pansamantalang suspensyon ng ipinapataw na buwis sa mga produktong petrolyo. Ngunit pangamba ng senadora, baka tanging malalaking korporasyon lang aniya ang makinabang kapag ito ay maisabatas na. May duda ako na talagang magiging mas mura ang gasolina, ang crudo, ang LPG. Kasi ang nakikinabang sa excise tax ay yung mga importer, yung mismong nagbabayad ng excise tax. Baka hindi naman nila ipasa on sa atin yung discount. Dahil dito, mas pabor siya na ang value-added tax o VAT sa langis ang tanggalin para direktang maramdaman ang bawas presyo sa mga gasolinahan. Parehong pananaw rin ang ipinahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ipinaliwanag niya na ang mga kumpanya ang unang makikinabang sa oras na maipasa ang panukalang batas kaugnay ng excise tax sa langis. That's another concern kasi baka mamaya kung late niyang ma-implement mismo sa gasoline station, ang makikinabang dyan sa suspension excise tax, yung oil companies. Diba? Kasi hindi pa sila nagbabayad, kasi hindi pa suspended. Kasi hindi ngayon ma-reflect sa pump, sa mismong gasoline station. So sila yung nakatipid sa excise tax. Diba? Kita nila yon. Dahil dito iginiit ni Senator Lacson na dapat pabilisin ang monitoring at paikliin ang panahon ng obserbasyon sa presyo ng langis sa world market upang hindi abutin ng buwan bago ito maramdaman. Kaya nga gusto ko agad-agad maramdaman. No? Instead na maghintay pa tayo ng 1 month period na nag-a-average tayo ng 80 or more, kung kayang bawasan ng 2 weeks lang, parang within a period of 2 weeks na nag-exit siya or doon sa $80 per barrel, suspend na kagad. At tapos bilisan lang yung pag-report, pag-monitor para ma-implement kagad within the same month. Kasi kung hindi, at 2 months pa bago ma-implement doon sa mag-reflect doon sa mga pump ng mga gasoline station. Bilang isang urgent measure ang Senate Bill No. 1982 na layong bigyan ang Pangulo ng kapangyarihang suspindihin o bawasan ng excise tax sa langis. Nais ni Senator Lacson na wala ng mahabang usapan pa sa pagitan ng Senado at Kamara bago maipasa ito. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, ramdam na ang pagdami ng mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Ito ay kahit may pagtaas sa pamasahe dahil sa krisis sa langis. Tiniyak naman ng pamunuan ng terminal na binabantayan nila ang tamang pagpapatupad ng fare hike sa mga pampasaherong bus. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr.
ang usual foot traffic natin is around 170,000, mas tumataas na siya ngayon. Nakikita natin pumapalo na tayo ng 180. Kahapon lamang, nakita natin 182,000 na yung mga pasahero natin. So paunti-unti lang dumadagdag yung mga pasahero dahil nga sa pagtaas ng crudo. Nakakakita ng pagtaas sa bilang ng mga pasahero ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong buwan ng Marso. Ito ay sa gitna ng pagpili ng ilang biyahero sa mga pampublikong transportasyon sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo. Ayon kay PITX Senior Corporation Affairs Officer Colin Calbasa, dahil sa pagdami ng mga pasahero, mas pinaigting din nila ang pagbabantay sa operasyon ng kanilang terminal. Kabilang narito ang pagdadala ng mga pasahero ng mga ipinagbabawal na gamit gaya ng matatalim na bagay, flammable items, gayon din ng baril. Dahil sa pet-friendly ang PITX, maaaring magdala ng alagang hayop basta't siguraduhin lang na may kaukulang bakuna ang mga ito at may sariling cage. Bukod sa seguridad at mga alituntunin sa PITX, tiniyak ng pamunuan ng terminal na binabantayan din nila ang pagpapatupad ng mga dagdag singil sa pamasahe sa public utility vehicles. So, chinecheck natin kung tama ba ang pagtaas ng presyo within the fare matrix po ba, no? Although, syempre, extension na lang of our service yun, hindi naman talaga dapat natin siya ginagawa. Sa nalalapit na long holiday, inaasahan na aabot sa 3 milyong pasahero ang dadagsa sa PITX simula March 22 hanggang April 6. Ngunit posible anyang mas dumami pa ito sa gitna ng nararanasang krisis sa petrolyo. So, prior to that, nakikipag-organize na tayo ng malawakang meeting with the DOTR, LTFRB, MMDA, LTO para naman masiguro natin ang una, supply ng buses natin, and then syempre, yung seguridad ng ating terminal. Pangatlo, yung safety naman ng ating mga pasahero. Para sa mga komportableng pagbiyahe ng mga pasahero, nagbukas na rin ang point-to-point bus na ruta sa pagitan ng PITX at ng Clark International Airport. Aabot lang ito ng halos 2 oras na biyahe kung saan dumadaan ito sa Metro Manila Skyway Stage 3. Dito sa Clark International Airport, ramdam na rin ang pagdami ng mga pasahero na bumabiyahe hindi lang sa ibang bansa, kundi sa iba't ibang destinasyon sa Pilipinas. Sa tala ng Luzon International Premier Airport Development o LIPAD, sa ngayon ay pumapalo na sa 8,000 hanggang 10,000 ang bilang ng mga pasahero kada araw sa Clark International Airport. Ayon kay Terry Flores, Corporate Communications Head ng LIPAD, inaasahan nilang dadami pa ang mga pasahero sa paliparan. Hindi lang yan sa Holy Week, no? Kasi katulad ng mga nabalita na ng mga nakakaraang linggo, makokompleto na yung pag-transfer ng mga turboprop flights. So katulad yan, yung sa mga island destinations natin, ina-anticipate natin na dadami rin yung mga pasahero na papunta doon. Hindi lang mga kapwa Pilipino, kundi pati mga turista. Tiniyak naman ng naturang consortium ng Clark International Airport na nakahanda sila sa inaasang pagdagsa ng mga pasahero sa nalalapit na long holiday. Naghanda-handa naman tayo sa long holiday. Magkakaroon tayo ng malasakit desk bilang pagsunod sa pag-utos ng Department of Transportation. So yung mga pasahero natin na kailangan ng tulong o may mga tanong, may mga inquiries, pwede silang lumapit dun sa help desk. Nandyan yung ating mga kapulisan, nandyan yung security, nandyan information desk natin. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kapapasok lang na balita, sa botong 17-0, inaprubahan na ng Senado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill number 1982. Layo nito na bigyan ng emergency powers ang Pangulo para suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariel Latoza na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Hindi nagustuhan ni US President Donald Trump ang tila pag-iwan sa kanya
ng kanyang mga kaalyado sa hinihingi nitong tulong sa Strait of Hormuz. Bagaman naniniwala si Trump na kaya ng US na buksan ang Strait of Hormuz, aminado siya na hindi dapat Amerika lang ang kumikilos sa bagay na ito. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Some are, and some are countries that we've helped for many, many years. We've protected them from horrible outside sources. We have done a great job. And when we want to know, do you have any minesweepers? Well, would rather not get involved, sir. Bigo at dismayado si US President Donald Trump sa kawalang aksyon ng kanyang mga kaalyado sa hinihingi niyang dagdag seguridad sa Strait of Hormuz. Isa sa binatikos ni Trump ay si United Kingdom Prime Minister Keir Starmer. Aniya hindi siya masaya at nasurpresa na siya ay tinanggihan ng British leader. I was very surprised with the United Kingdom because the United Kingdom 2 weeks ago, I said, why don't you send some ships over? And he really didn't want to do it. I was very surprised. I told him, we requested 2 aircraft carriers, which they had, and he didn't really want to do it. I was not happy with the UK. Naghihimutok din ang US President sa mga bansang kasama sa North Atlantic Treaty Organization o NATO, kung saan ang US ang founding member. Paliwanag ni Trump, kung tutuusin ay maliit lang ang pakinabang ng US sa Strait of Hormuz. Halos 1 o 2% lang naman ang supply ng langis ang nakukuha nila rito. Pero ang mga bansang labis na nakadepende sa Hormuz Strait, hindi man aniya tumugon ang bansang Japan, China at South Korea. Aniya, libo-libo ang mga tropang militar ng US sa mga nasabing bansa na handa silang ipagtanggol oras na kailanganin. Subalit sa huli, mas pinili aniya ng mga ito na dumistansya. You have to remember, we have 45,000 troops in Japan. We have 45,000 troops in South Korea. We have 45,000, 50,000 troops in Germany. We defend all these countries. And then, do you have any minesweepers? And they say, well, would it be possible for us not to get involved? We spend trillions and trillions of dollars on NATO to defend other countries. And I always said, but if it ever comes time to defend us, they're not going to be there. Ayon kay Trump, ang panawagan niyang tulong sa Strait of Hormuz ay paraan upang malaman kung tutulong ang kanyang mga kaalyado, gaya ng ginagawa ng Amerika na pagtulong sa kanila. Subalit malinaw aniya sa kanya ngayon, na wala ni isa sa kanyang inaasahan ang tumugon. We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. Ngunit kahit walang tulong, naniniwala pa rin si Trump na napahina na nila ang puwersa ng kalaban. Nang tanungin kung kaya o hindi kaya ng US na buksan ang Strait of Hormuz, ang sagot ni Trump, well, we could, but it takes 2 to tango. We have to get people to take their billion-dollar ship and drive it up. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May pagtuya ang mensahe ng Iran kay US President Donald Trump. Sa wikang Ingles, sinabi ng tagapagsalita ng Iranian military na ang tunay na resulta ng laban ay wala sa social media. Ito ang tugon ng Iran sa mga pahayag ni Trump sa kanyang Truth Social account na nagsasabing natalo na nito ang kanilang puwersa. Ayon sa Iran, ang tunay na resulta ng giyera ay nasa battlefield na anya ay takot harapin ng US President. Ayon sa opisyal, hindi dapat epic fury ang tawag sa operasyong sinimulan ni Trump, kundi dapat ay epic fear. A message to the President of the United States. The outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach. It's better to name this war as epic fear instead of epic fury. Sa ibang balita, itinalaga si Fire Chief Superintendent Wilberto Quan Chu
bilang officer in charge ng Bureau of Fire Protection. Ang kanyang appointment sa BFP ay kasunod ng inilabas na memorandum ni Executive Secretary Ralph Recto na may petsang March 16. Pinalitan ni Quan Chu si Director Jesus Fernandez na ngayon ay may kinakaharap na kaso kaugnay ng pagbili ng mga ambulansya ng ahensya. Tiniligsa ng abogado ng mga complainant sa ikatlong reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ang naging tugon nito sa reklamo. Inaasahan naman ang muling pag-akyat sa Korte Suprema ng kampo ng Vice Presidente kaugnay ng impeachment proceedings. Ito ang balita ni Rosalie Cos. There's nothing to reply. What she filed is a non-answer. It's senseless to file a reply thereto. Walang silbing sagutin ang answer ad cautelam o answer with caution ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa dalawang reklamong impeachments. Ayon sa abogado ng complainant sa third impeachment complaint, hindi naman tinugunan ng Vice Presidente ang mga alegasyon laban sa kanya. Sa halip, question lang nito ang proseso ng impeachment ng Kamara. Kabilang sa nakasaad sa isinumiting answer ad cautelam o answer with caution ng kampo ni VP Duterte sa House Justice Panel ang hiling na i-dismiss ang impeachment complaints. Ipinunto rin nito ang umano'y paglabag sa karapatan sa due process. Gayun din ang umano'y pagkakaroon ng double standards sa pagtrato ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at VP Sara na nagresulta umano sa mga hakbang na walang sapat na batayan sa batas. May opportunity po yung Vice President to refute each and every factual allegation. But unfortunately, the Vice President resorted to technicalities. That's an indication na mahina po on the merits yung depensa. That's why they are throwing the proverbial kitchen sink in the form of technicality. Itinanggi naman ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang aligasyong double standards. So, I think it is unfounded to say that we had a double standard in hearing these two impeachment complaints because the thing is, may pagkakaiba talaga between the impeachment against the President vis-a-vis the impeachment against the Vice President. In all fairness sa mga justice members, they've been very cautious in applying the rules and to reiterate whatever parameters were applied during the impeachment against the President were applied as well in the impeachment against the Vice President. Naniniwala naman ang abogado ng complainants na asahan na ang muling pagdulog sa Korte Suprema ng kampo ng Vice Presidente para harangin ang proseso ng impeachment. Based on body language, so to speak, they will go to the Supreme Court, raising these para sa akin baseless arguments na hindi naman sinusunod ng Committee on Justice yung rules nila. Kaya panawagan nito, hayaang umusad ang proseso ng impeachment at ituloy ang paglilitis. Pahayag naman ng endorser ng ika-4 na reklamong impeachment laban kay VP Duterte na si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, direktang sagot ang kailangan mula kay VP Duterte at hindi legal maneuvering para umiwas sa katotohanan. Ganito rin ang posisyon ng ilang kongresistang sumusuporta sa reklamong impeachment. So ang recycle dito yung palusot niya. What do you expect? Hanggang ngayon ay iniiwasan pa rin ng Vice Presidente ang pagpapaliwanag at pagsabi ng totoo, ng buong katotohanan sa mamamayang Pilipino. Bukas, araw ng Miyerkules, March 18, nakatakdang magpulong ang House Justice Committee para talakayin ang preliminary issues kabilang na ang paghingi ng pahintulot sa House Plenary na makapagsagawa ng formal na pagdinig sa mga reklamong impeachment kahit nakabreak ang sesyon. Kung hindi na rin sasagot sa answer ad cautelam ni VP Duterte ang complainant sa 4th impeachment complaint, maaaring mapaaga ang pagtukoy ng House Justice Panel kung may sufficient grounds ang mga reklamo. And I must say that the Justice Committee is ready to proceed to the determination of whether or not there is sufficient ground that supports the impeachment complaint. Oras namang matukoy na mayroong sufficient grounds ang dalawang impeachment complaints laban sa Vice Presidente, mag-uumpisa na ang hearing proper o pagdinig ng House Justice Panel.
Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang patuloy na pag-iit ng China na may bisa ang liham ni dating Ambassador Bienvenido Tan noong 1990. Ang nasabing sulat ay naglalaman ng pagsuko umano ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. That letter is not binding at all. Yan ang problema sa China. Lahat ng pagsisinungaling ginagawa nila. Walang bisa ang inilathalang dokumento ng Chinese Embassy sa Maynila na nagsasaad na isinuko na umano ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc. Ito ang sagot ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa patuloy na paggamit ng China sa liham ni dating Ambassador Bienvenido Tan noong 1990 sa isang radio operator. Ayon sa kalihim, hindi legally binding ang liham at tila lahat ng kasinungalingan ay ginagawa ng China para bigyan ng katuwiran ang pag-angkin sa bahura. Anya sinasamantala ng China ang freedom of speech sa bansa upang maimpluwensyahan ng ilang Pilipino. Yung pagbanat nila sa mga government officials, gawa na meron tayong freedom of speech na hindi ginagalang sa kanilang bansa. Ito, sa tingin ko, ang pakay dito ay umakit ng Pilipino kasi ang problema nila, kinakausap nila ang sarili nilang mga kababayan upang ipakita na malakas sila. Kaya nga lahat ng klase ng pag-iimbento ginagawa na nila. Kasi ito yung extension of internal internet. Nauna ng sinagot ni Rear Admiral G. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa isyu ng West Philippine Sea ang usapin. Tinawag niya na misleading at sadyang pagbaluktot ng katotohanan ang ginagawa ng China. Ang Department of Foreign Affairs naglabas na rin ng pahayag at sinabing mali at nakaliligaw ang pahayag ng Chinese Embassy. Mariin namang itinanggi ng kalihim ang umano'y planong kudeta laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hamon ni Secretary Teodoro sa grupo ng mga retiradong military officials magsampa ng formal na reklamo kung mayroon silang ebidensya. Nauna nang iginiit ni Retired General Romeo Pocis na posibleng may planong kudetami ang tinatawag na Third Force. Wala. As responsible citizens, why don't they execute the proper affidavit and file it with the law enforcement and prosecutorial officials so it can be investigated properly? Kung meron talagang ebidensya. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magpapatupad ang Office of the Ombudsman ng 4-day work week. Ayon kay Assistant Ombudsman at Spokesperson Miko Clavano, mananatiling 5 araw ang kanilang trabaho sa isang linggo. Gayunman, ipatutupad naman nila ang flexible working hours at carpooling para sa mga empleyado. Bukod dito, hindi rin aplikable sa kanila ang work from home dahil sa bigat ng mga trabaho at mga investigasyon na kanilang hinahawakan. The ombudsman wants everyone to be at the office kasi iba po talaga pag investigation ang pinapag-usapan, everyone has to be here. Face-to-face has a different dimension to it eh. Diba? You get to see the body language. Alam nga naman, mag-interview po kami ng witness through Zoom. Humarap sa Sandigan Bayan bilang testigo sa dati Department of Public Works sa Highways Undersecretary Roberto Bernardo. Dito, isiniwalat ng dating Undersecretary kung paano siya nakatanggap ng umano'y mga balato kay dating Congressman Zaldico. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. A lot of the transactions between and amongst the perpetrators in this case are really cash-based. So to hear that from a person who was center in the method or scheme is very important for us to follow the money and follow the trail of money.
130 million pesos ang sinasabing natanggap umano ni dating Public Works and Highways Undersecretary at ngayon state witness na si Roberto Bernardo mula kay dating Congressman Zaldico. Ito ang nakasaad sa isinumiteng judicial affidavit ni Bernardo sa Sandigan Bayan 6th Division bilang bahagi ng kanyang testimonya laban sa siyam na DPWH Mimaropa officials at kapwa-akusado ni Zaldico sa kasong malversation. Ito po yung hinahandaan namin dito sa Office of the Ombudsman para pagdating po niya sa Sandigan Bayan, may sabi rin niya lahat ng nalalaman niya. And again, here at the Office of the Ombudsman, we're really only after the truth. Base sa ginawang paglalahad ni Bernardo, 10 milyong piso kada taon ang natanggap niyang pera kay Ko mula taong 2023 hanggang 2025. Ipinadala umano ito sa tauhan ni dating Mimaropa Regional Director Gerald Pacanat na isa rin sa akusado. Bukod pa rito ang umano'y 100 million pesos na parte-parteng ipinadeliver ni Ko sa pamamagitan naman ng aid ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Tansya ni Bernardo, tig 40 million pesos noong 2023 at 2024 at 20 million pesos nitong 2025. Nang tanungin ni Associate Justice Sarah Jane Fernandez kung para saan ang mga pera, sagot ni Bernardo, token of gratitude umano ito. Walaan niyang partikular na instruction kung ano ang gagawin sa pera, ngunit tinanggap na lamang niya dahil sa takot. Hindi rin tiyak ni Bernardo kung saan nanggaling ang pera. Sa unang pagharap ni Bernardo bilang state witness sa flood control scandal, tiniyak ng ombudsman na hindi ibig sabihin nito na ligtas na siya sa lahat ng pananagutan. It would be unfair din na bibigyan namin siya ng blanket immunity kasi if there will come a time na meron kaming malaman na hindi niya sinasabi pero sangkot siya at naging most guilty siya, then he will also have to be charged for that case. Samantala, inaasahang ipepresenta ng prosekusyon ang isa pang state witness na si Henry Alcantara sa mga susunod na pagdinig. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumuko na ang driver ng motorsiklong sangkot sa pagpaslang sa retiradong pulis na si George Capistrano. Kanina, iprinesenta na ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang sospek. Kahapon, nagbigay ng 48 hours sa ultimatum ang alkalde para sumuko ang sospek. Ang biktima na si Capistrano ay kilalang personal ni Mayor Isko. Sinimulan na ng International Energy Agency ang paglalabas ng kanilang reserbang langis upang mabalanse ang presyo sa pandaigdigang merkado. Unang makikinabang sa nasabing oil reserves ay ang mga developing countries sa Asia at Southeast Asia na lubhang apektado ng kasalukuyang krisis. Ito ang balita ni Maeve Yandog. As a result of IEA action, additional barrels of oil are flowing to the market in Asia. And on top of those barrels being released right now, more and more are coming from IEA emergency reserves, both crude oil and oil products. Nagsimula nang dumaloy ang reserbang langis mula sa mga bansang kasapi ng International Energy Agency o IEA. Ayon kay IEA Executive Director Fatih Birol, inuna na ng IEA ang paglalabas ng reserbang langis para sa Asia at Oceania, lalo na sa mga developing countries na higit na apektado ng krisis. Matapos ang Asia at Oceania ay maglalabas naman ang ahensya para sa Amerika at mga bansa sa Europa bago naman matapos ang buwan ng Marso. Ito ay bahagi ng kasunduan na pinagtibay noong March 11 kung saan maglalabas ng hanggang 400 million barrels ng langis mula sa kanilang strategic oil reserves ang mga bansa ng IEA. Ayon kay Director Birol, maliit na porsyento lamang ito sa kabuuang reserba ng International Energy Agency at kung sakaling kailangan pang maglabas uli, ay may malaki pa silang reserba na natitira. Despite this huge release, we still have a lot of stocks left. This current stock release, once it is completed, will reduce the emergency stocks in IEA countries only by around 20%, which means we can do more later as and if needed.
Sa target na 400 million barrels, nakaipon na ang IEA ng nasa 271 million na bariles mula sa government stocks, bukod pa rito ang mula sa obligatory industry stocks at ibang mapagkukunan. Ganun pa man, sinabi ng opisyal na bagaman makababawa sa pasanin ng mga pamahalaan ang inilabas na reserba ng IEA, ito aniya ay panandalian lamang. Naniniwala ito na ang tanging paraan para muling dumaloy ng normal ang supply ng langis sa merkado ay ang malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. But while our stock release can provide a buffer for now, it is not a lasting solution. As I said last week, repeatedly, the single most important thing for a return to stable flows of oil and gas is the resumption of transit through the Strait of Hormuz. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May sapat pang supply ng langis ang bansang Japan na tatagal ng hanggang 8 buwan. Ito ang tiniyak ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Kinumpirma din niya na naglabas na ng oil reserve ang Japan kaugnay ng ipinangako sa International Energy Agency o IEA. Gayunman, tiniyak ng opisyal na hindi makaapekto ng malaki sa presyo ng kuryente ang pag-release ng oil stockpiles. Samantala, ayon sa Prime Minister, simula March 19 ay ipatutupad na ng pamahalaan ang subsidiya sa langis upang mapanatiling maalwan ang presyo sa merkado. Ang gasolina sa Japan na nagkakahalaga ng 170 yen per liter o 63 pesos, 158 yen sa diesel o 59 pesos, at 120 yen per liter o 45 pesos sa heavy fuel na pang-industriya. Ang kerosene naman ay nagkakahalaga ng 134 yen per liter o 50 pesos. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Hindi umano kakayanin ng ilang tenants sa Maharlika Livelihood Center sa Baguio City ang panukalang standardized na renta sa mga pwesto doon. Handa naman ang lokal na pamahalaan na hanapan ng solusyon ang problemang o posibleng problema sakaling magpatupad na ng mas mataas na renta sa pamilihan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Ang concern namin ang doon sa sinasabi nilang standardized na rent, parang unfair naman yun sa dahil masyadong malaki. Hindi yun kakayanin ng maliliit na negosyante na kagaya namin. May domino effect yun pagka magtaas ang city ng rent doon sa mga trabahante namin, baka maisasara namin yung negosyo namin. Masyadong mataas para sa mga tenant ang ipinapanukalang standardized na renta sa mga pwesto sa loob ng Maharlika Livelihood Center sa Baguio City. Ayon sa Unified Maharlika Tenants Association Incorporated, posibleng magdulot ito ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Iginit din ng ilang tenant na hindi sila lubos na nasangguni sa pagbuo ng panukalang rate at hinihiling nila na muling pag-usapan ng issue lalo na para sa mga maliliit na negosyante. Masyadong mataas na rate na pinopropose nila sa amin. Livelihood po ang negosyo, livelihood po ang Maharlika to correct that. At hindi na po lumalabas na magiging livelihood. Kung ano man po yung pagkakamali ng mga nagpaupa or pinaupa namin ang mga tindahan, kami po ay gumawa ng effort at nakiusap sa mga sublist din namin na to vacate. Kasi para bumalik po sa amin ang, shall we say, ownership, quote-unquote, ng tindahan. Pero hindi po sila nakinig sa amin. Samantala, ipinaliwanag ng isang miyembro ng Sangguniang Panglungsod na kinakailangang i-standardize ang rental rates upang mabawi ng lungsod ang planong pamumuhunan para sa rehabilitasyon ng gusali.
Ayon kay Baguio City Councilor Attorney Paulo Salvosa, tinatayang aabot sa halos 400 milyong piso ang kabuang gastos para sa pag-aayos ng Maharlika na inaasang mababawi sa loob ng 10 taon. Mag-i-invest tayo ng 400 million dyan, and yung pinili ng council na rate, yung dapat mabawi sana yun in 10 years. So yun yung nilapit nilang mga concerns. Kung ano ba ang pwedeng gawin ng city para sa mga willing naman sila mag-adjust pero baka mahirap yung biglaan. Essentially, ang ano nila is baka pwedeng gradual sa mga naghihirap mag-adjust. So napag-usapan na lang namin kailangan muna malaman ng management sino ba yung nahirapan, kasi marami din naman na nagsasabing okay na sila. Medyo malapit na yung rate nila doon kasi marami tayong mga kasama doon na yung rate nila 1970s pa na set. Parang 2 pesos per square meter per day. Sa ngayon, umaasa ang mga tenant na mabibigyan pa ng pagkakataon na mapag-usapan ang proposal habang hinihintay din ang pinal na bagong renta na kinakailangan pang aprubahan ng alkalde ng lungsod. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namahagi ng agricultural inputs ang Municipal Agriculture Office ng Chaong Quezon bilang paghahanda sa panahon ng tagtuyot. Isang kumpanya naman ng bus sa Bacolod City ang magtataas na rin ng pamasahe. Ang fuel subsidy program naman sa Davao City ay sinimulan na rin. Ito ang balita ni Alan Manansala. Sa Luzon, sari-saring mga agricultural inputs ang ipinamahagi ng Municipal Agriculture Office ng Chaong Quezon Province sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture Region 4A upang suportahan ang mga magsasaka sa darating na dry season cropping. Ang aktibidad ay nilaukan ng mga miyembro ng iba't ibang Rice Farmers Association. Para sa inbred rice varieties, nakatanggap ang mga benepisaryo ng 768 sako ng complete fertilizer, 768 bote ng foliar fertilizer at 4,230 pakete ng Bio-N. Samantala, 8 magsasaka naman ang nabigyan ng suporta para sa hybrid rice varieties na kinabibilangan ng 15 sako ng complete fertilizer, 30 sako ng Amusol, 15 pakete ng soil ameliorants at 15 bote ng foliar fertilizer. Sa Visayas, inanunsyo ng Valyacar Transit Incorporated na magpapatupad ito ng dagdag pamasahe kada kilometro sa lahat ng kanilang ruta alinsunod sa aproba ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa pamunuan ng kumpanya, ipinatupad ang dagdag pamasahe dahil sa patuloy na paggalaw at pagtaas ng presyo ng langis sa world market na pinalala pa ng tensyon at sigalot sa Middle East. Binigyang diin na isa sa pinakamalaking gastusin sa operasyon ng mga bus ang krudo, kaya kinakailangan ang pag-aangkop sa pamasahe upang mapanatili ang araw-araw na operasyon. Ang provisional fare increase ay ipinagkaloob alinsunod sa Section 16 ng Public Service Act at Section 5 ng Executive Order 202. At sa Mindanao, nagtungo ang mga taxi, jeepney at bus driver sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Office sa Davao City upang magsumite ng mga requirements para sa fuel subsidy program ng pamahalaan. Ito ay upang masiguro na makapagsumite ng kompletong dokumento na kinakailangan para makuha ang nasabing ayuda. Kabilang sa mga requirements ang mga lisensya na may specimen signature, mga notarized certification at mga valid franchise na patunay ng kanilang operasyon. Layo ng programang ito na makatulong sa mga driver at operator na labis na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, hindi nakikita ng Malacanang ang pangangailangang magdeklara ng state of national emergency upang i-take over ng pamahalaan ang pansamantalang pagpapatakbo sa oil industry ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nananatiling kontrolado ang sitwasyon kung pag-uusapan ay ang produktong petrolyo. Ito ang balita ni Gladys Suabe.
Ang Pangulo po at ang gobyerno ay still in control of the situation. Still under control. Ito ang pagtitiyak ng Malacanang sa posible umanong fuel crisis sa bansa dahil sa patuloy na gulo sa Middle East. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hindi kailangang magdeklara ng state of national emergency. Aniya may koordinasyon ang Department of Energy sa mga oil company upang mamonitor ang supply at galaw ng presyo. Sa ngayon po ay wala pa po tayo sa ganung sitwasyon dahil ang pamahalaan po sa pamamagitan ng Department of Energy sa pamumuno po ni Secretary Sharon Garin ay nakakausap pa po ang mga oil companies, ang namumuno sa mga oil companies at wala po tayong sa ganung sitwasyon. At ngayon po ay binabalangkas at gagawin pong batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo para mabawasan ang karagdagang buwis sa mga produktong crudo or fuel. Ang pakiusap lamang po natin sa ngayon dahil nasa sitwasyon tayong ganito. Let us refrain from doing activities like fear-mongering. Mas nakakadagdag po ito ng takot sa ating mga kababayan. Ayon kay Castro, patuloy na gumagawa ng hakbang si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang mabawasan ang suliranin ng bawat Pilipino sa panahong ito. Kanina lang ay lusot na sa Kamara ang panukalang bigyan ng pansamantalang emergency powers ang Pangulo upang alisin o bawasan ang fuel excise tax. So alam po ng Kongreso kung paano po gustong mapaaga ng Pangulo ang pagsasabatas patungkol po sa pagbibigay ng emergency power sa ating Pangulo para po mabawasan, matanggal ang excise tax, lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Magbibigay din ng cash relief at fuel subsidy ang pamahalaan sa sektor ng transportasyon. Unang tatanggap ng 5,000 pesos ang 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Isusunod ang mga nasa labas ng Metro Manila. Ganon din ang mga jeepney at TNVS drivers. Tatanggap din ng fuel subsidy ang mga magsasaka at mangingisda. Inaasahang sa huling linggo ng Marso ay ilalabas ng DOTR ang fuel subsidy upang maibsan ang epekto sa pagtaas ng presyo ng langis. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang ginagawang repatriation sa mga overseas Filipino workers apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA, nakarating na sa bansa ang nasa 1,200 OFWs at kanilang kaanak. Samantala, 6 na flights pa lula ng ating mga kababayan mula sa Middle East ang inaasahan ng ahensya na darating ngayong araw. Ito ang balita ni Mia Alonso. What we're doing is booking the tickets available if there's commercial and then leading up to our charter flights po. Patuloy na gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang mapauwi ang mga Pilipinong nasa mga bansa na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration, umabot na sa halos 1,200 Pilipino ang nakabalik na sa Pilipinas mula pa noong Pebrero. Kasama rito ang 282 na dependents o kamag-anak ng mga OFW. We have received, as regards the Department of Foreign Affairs, assisted repatriation from Iran. If we add that to the DMW OWA combined repatriation, we're already at close to 1,200, no? Because may mga parating pong flights today, 6 na flights today. Samantala ngayong araw naman inaasahan ang pagdating ng 6 pang commercial flights na may sakay na kabuuang 75 repatriates. Kaugnay ito, patuloy naman ang paghahanda pa ng pamahalaan para sa mga susunod na chartered flights para sa mga susunod na iuwi pa ng bansa. We're expecting by the end of the week or start of next week, Sunday, after our planned repatriation, we're already going to close the week or start next week at around 2,000 government-sponsored repatriation. Tiniyak naman ng DMW na may sapat na budget at kayang masustain ng ahensya ang mga kakailanganing services, lalo na ang mga nakaamba pang repatriation ng mga OFW sakaling humaba pa ang sigalot sa gitnang silangan. That's the way we keep ourselves sustainable.
That's the way we keep the effort sustainable. Is there's DMW funding and OWA funding. And since day one, nung cabinet meeting, nagbigay na ng instruction si Presidente sa amin ni Sec. Rolly Toledo to coordinate. And on the way up here, I got the good news that we will receive a fresh allocation of funds from the DBM. So we're thankful to the President. Samantala, bunsod ng pagkakaaresto ng 3 Pilipinong individual sa Abu Dhabi, nagpaalala naman ng ahensya sa mga OFW na nasa lugar ng tensyon na iwasan ang pagpo-post sa social media ng mga larawan at video ng mga pag-atake. Patuloy ang ating pagko-caution, bigay caution sa ating mga kababayan na please abide by host country protocols and security regulations. So in this case, pinagbabawal ang posting ng documentations or videos ng attacks. So please refrain or do not video nor post such images of attacks in your respective host country, in this case particularly the UAE. Tiniyak naman ng DMW na nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa UAE, gayon din ng DMW sa mga pamilya ng mga naaresto at patuloy na magbibigay ng kinakailangang legal assistance sa mga nasangkot. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito po ang ating mga naging kausing ngayong araw na Martes. Salamat po at shout out kina Hana Ivana Andaza, kayo din po kay Jesus Bulaon at Dante Diesta. Kay Aida Garcia, Arthur Tinao at Abedito Senya. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Filipos 4:13 na nagsasabi, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan, paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.